Habang nagsisimula ang kwalipikasyon ni Kenote sa Lake Ashinoku GT, si Ren at ang kanyang ama ay nasa bahay na nanonood sa kanya ng live. Inaakusahan ni Ren ang kanyang ama na masyadong magalang kay Kenote. Para sa kanya, hindi komportable ang pakikipag-usap ng casual sa isang racer tulad ni Kenote. Sa booth, pinag-uusapan ni Sean ang tungkol sa death zone ng Ashinoku GT, na kilala bilang Descent of the White Reaper, o Slip Trap. Matapos ang pagsabog ng Mount Fuji, lumilipad ang abo ng bulkan sa lugar ng Riles, na ginagawang madulas ang kalsada. Binalaan ni Ogata si Kenote tungkol dito at sa pagpasok sa death zone, nagsimula siyang lumipad sa mga sulok na ikinagulat ng lahat na nanunood. Nagtanong si Sean kung may mali sa traction control ng 86 at laking gulat niyang malaman na hiniling sa kanya ni Kenote na eye-off ito. Nakuha ni Kenote ang flag ng Pocos, na una sa kasaysayan ng MFG. Si Fumihiro ay nanunood ng broadcast mula sa kanyang opisina at kinikilala niya ang teknik ni Kenote bilang zero counter steer drift ni Takumi. Sa pamamagitan ng pag-indayog sa kanyang likuran upang maiwasan ang understeer at pagkontrol sa oversteer, nagagawa ni Kenote na gumawa ng anumang linya na gusto niya. Sa booth, pag-aalinlangan ni Sean ang pagiging epektibo ng kanyang pamamaraan at napatunayan na mali habang tumataas si Kenote sa ika-10 na lugar. Matapos lumabas sa death zone, nagsisimula ang isang seksyon ng pababang at hanggang sa ika-9 na lugar. Sa tirahan ni Saionji, naririnig ni Ren si Yoji Tanaka na pinag-uusapan ang tungkol sa 26 na 2 litro na makina. Tinanong niya ang kanyang ama tungkol dito, at pagkatapos ng isang maikling paliwanag, siya ay pinagtatalunan ng kakayahan ni Kenote na magmaneho ng napakabilis sa isang underpowered na kotse, na inihahambing siya sa isang wizard tulad ni Harry Potter. Samantala, pinapanood din ni Okayama ang feed sa opisina ng Spiral Zero. Binanggit niya kung paano nangangailangan ang bawat track sa MFG ng partikular na pagtunang suspensyon, na tinatawag ang kanyang pinakabagong gawa bilang Ashinoku Custom. Siya ay masaya na niyanig ang mundo ng MFG, ang anak ng Gunma Street Racing Scene, na isang dating racer mula mismo sa Kanagawa. Bumalik sa booth, inihahambing ni Sean ang pagmamaneho ni Kenote sa iba pang mga racers sa MFG, na napansin ang malaking pagkakaiba sa mga linya at paggamit ng gulong. Sa oras na yon, tumaas siya sa ika-7 na lugar sa pamamagitan ng pababang seksyon patungo sa lawa. Ipinaliwanag ng kanyang ama na hinuhusgahan lamang ng sistemang ito ang pamamaraan ng pagmamaneho ng mga driver, na sa tingin niya ay hindi patas. Samantala, dumiretso si Kenote sa relay at tumungo sa huling 2 kilometro paakyat na seksyon, kung saan ang mababang kakayahan ng kanyang sasakyan ay nagbibigay sa kanya ng malaking kapansanan. Nawalan siya ng posisyon at tumawid sa finish line sa ika-8 pwesto sa provisional leaderboard. Sa paddock, tinanong ni Sean kay Kenote ang tungkol sa kanyang pag-anod na pamamaraan, na ipinaliwanag niya na itinuro sa kanya ng kanyang guro sa RDRS sa labas ng mga regular na klase. Binanggit ni Kenote kung gaano siya kalapit sa kanyang mentor, malamang dahil sa hindi niya pagkakakilala sa kanyang ama at pagiging half-Japanese din. Samantala, ito ang huling araw ng mga kwalipikado para sa ikalawang karera at oras na para sa pagtakbo ni Beckenbauer. Hindi siya nagkakamali at nagpapanatili ng perpektong bilis, na eksaktong 0-2 sa likod ng Soatari. Ang kanyang plano ay hayaan si Cookie na maging pacemaker at makapagpahinga hanggang sa huling yugto ng kanyang pagtakbo, kung saan maaari niyang sip-A nito sa mas mataas na gear. Ang mga random na manunood ng live feed ay nagkokomento sa kung paano ang labanan para sa pole position sa pagitan ng isang Cayman at isang Alpine, na nagmamarka sa nalalapit na pagtatapos ng panahon ng regulasyon ng Richman sa MFG. Si Soatari ay nanunood din ng broadcast, nagkomento sa kung paano siya hindi natatakot kay Michael at mas nag-aalala tungkol sa pagmamaneho ni Kenote nang walang anumang limitasyon. Sa huling seksyon ng uphill ng Ashinoku GT, sa wakas ay pinapabilis ni Michael at iniwan si Soatari. Inilalagay nito si Kenote sa ika-10 na lugar sa grid para sa pangwakas na karera. Sa isang paglalakbay sa Kamakura, nakikipag-usap si Ren kay Kenote at binabanggit ang salitang "yabe" na nakalilito sa kanya. Binibigyan niya siya ng ilang salungat na mga halimbawa, na kung saan ang puzzle Kenote ay higit pa. Sa kanilang pagbabalik sa Enoshima Railroad Station, binanggit ni Kenote na nakukuha niya ang kanyang unang sweldo mula sa part-time na trabaho at gusto niyang isama ang pamilya Saionji sa hapunan. Nagulat si Ren at pumayag na tulungan siya sa pagpili ng restaurant. Bumisita sila sa isang seafood restaurant para subukan ng shirasu dun. Ang ulam ay hindi gaya ng inaasahan ni Kenote, ngunit nagulat siya pagkatapos itong matikman. Habang tinatanong niya si Ren tungkol sa kung ano ang shirasu, hindi niya ito magawang linawin,
at narinig ng may-ari ng restaurant ang kanilang pag-uusap at ipinaliwanag ang termino. Pagkatapos kumain, ang may-ari ay nagsabi kay Kanata na good luck sa Ashinoko GT, na ikinagulat ni Kanata at Ren. Mahigit 30 milyong tao sa buong mundo ang nakakakilala sa mukha ni Kanata, isang bagay na hindi niya nakasanayan. Sa punong himpilan ng MFG, sinabi ni Yamashita kay Fumihiro tungkol sa mga tala sa kurso na itinakda ni Beckenbauer at Soatari sa mga kwalipikado. Tinanong ni Joyo kung talunin nila ang talaan ng kurso na Phantom na itinakda ni Keisuke at lumiliko na sila ay halos hindi na sila napabuti dito, matapos tanungin si Yamashita tungkol sa mga kondisyon ng panahon sa araw na yun, na inaasahang maulan. Naalala ni Joyo ang hindi magagawang kasanayan ni Takumi na mag-uwi sa ulan at kababalaghan kung minana ito ng kanyang mag-aaral. Si Ogata at Ren na nag-aalala tungkol sa panahon sa araw ng karera bukas. Kinabukasan, nagsisimula ang broadcast ng MFG at ipinakilala ni Tanaka ang komentarista ng panauhin na ito, si Ryuji Ikeda. Noong 202X, si Ikeda ay isang chairman ng Zero Academy, miyembro ng Odawara City Council at isang pari sa templo ng kanyang pamilya. Sa paddock, pinag-uusapan nina Ogata at Kanata ang panahon. Labis na nag-aalala si Ogata at iniisip na dapat kanselahin ang karera, ngunit tiniyak siya ni Kanata, na sinasabi na ang ulan ay at pangbalanse at kaya niya ito. Habang nagtatapos ang mini-concert at pulong ng mga anghel, ang mga racers ay papasok sa kanilang mga kotse at naghihintay para sa pagsisimula. Pinag-uusapan ni Ikeda ang lahat ng mga paghihirap ng karera sa ulan at ang banal na 15 ay papunta sa kanilang paglalakbay. Bilang huling kotse, 23, ay pumasa sa toll gate, opisyal na nagsisimula ang karera. Ang mga kotseng may 4WD ay may bentahe sa kanilang mga kakumpetensya at nagagawang mag-overtake. Si Maizano, Yudai overtakes Taylor, Eba overtakes Kitahara. Iniisip ni Yudai ang tungkol sa kung gaano kalakas ang 4WD sa ulan sa kabila ng kapansanan na ipinataw ni Naraya Takahashi at Mo at Mami ay hiniling na baguhin ang mga posisyon sa leaderboard. Sa lead group, si Beckenbauer at Soatari ay may isang palitan ng pag-iisip. Parehong tiyak na hindi sila mawawala sa bawat isa sa mga kondisyon na tulad nito. Sa gitna ng pack, pinaplano ni Maizano na kumuha ng dalawang nangungunang tatak ng Italy, Lamborghini at Ferrari at gustong ipakita sa lahat ang tunay na kapangyarihan ng kanyang Honda. Habang nangyayari yun, tinanong ni Tanaka si Ikeda tungkol sa lugar ng death zone ng Ashinoko GT sa ulan. Ipinaliwanag ni Ikeda na ang basang abo ng bulkan ay magiging mas madulas pa kaysa dati at ang mga driver ay kailangang maging mas maingat. Sa pagpasok ng grupo sa zone, nag-oversteer si Oishi at lumakad ng malawak sa sulok at sinamantala iyon ni Maizano at nagtagumpay sa pag-overtake. Sa pagpapatuloy sa death zone, nagkomento si Yanagida tungkol sa kawalan ng drift ni Kanata kumpara sa kanyang qualifying run. Nahihirapan si Nozomi sa pag-slide ng kanyang sasakyan sa lahat ng oras, ngunit nakakatuwang ang karerang ganito kasaya. Bumalik sa booth ng mga komentarista, itinuro din ni Ikeda ang estilo ng pagmamaneho ni Kanata, na hindi nagbago sa lugar ng kamatayan at ibang-iba sa kanyang time attack run. Natatakot siyang mapagtanto na si Kanata ay nagpapainit lamang para sa karera sa hinaharap, habang ipinapasa ng pack ang Kojiri Pass Junction, si Otani ay nahihirapan sa mga sistema ng katatagan ng kanyang GTR gayunpaman, tiwala siya na maaari niyang hadlangan si Kanata, na tama sa kanyang buntot, sa pamamagitan ng pagsasara ng agwat sa kanyang sulok na pagpasok. Sa kanyang pagkabigla, si Kanata ay nagpunta sa labas, naabutan ni Otani at nabigla si Yanagida. Binago ni Marie ang mga leaderboard at nakatanggap kaagad ng tanong mula kay Uehara. Tinanong siya tungkol sa kung ano ang hinahanap niya sa kanyang lalaki, na sinagot niya na wala siyang pakialam basta tapat ito sa kanya. Pagkatapos niyang magtanong, napansin ni Tanaka ang matambok na katawan ni Marie kumpara sa iba pang anghel. Napagpasyahan ang kanyang personal na pagsisiyasat dito na gusto ni Joyo ang ganitong uri ng kababaihan, na nagpapatawa kay Ikeda at nagagalit kay Fumihiro. Ang grupo ng mga magkakarera ay papasok sa Sektor 2, kung saan ang nangungunang grupo ay bumubuo ng isang malaking agwat. Sinusundan ni Kanata sina Taylor at Sakamoto at sinabi ni Ikeda na hindi posible ang ganitong performance ng walang mahusay na mekaniko. Sa likod ng pack, nahihirapan si Kakero sa kanyang sasakyan at hindi niya kayang bilisan ng takbo dahil sa pagiging masyadong malambot ang kanyang suspensyon, isang pagkakamali sa partido ni Yamatani. Sa ika-10 na lugar ng pangkat, pinaplano ni Eba ang kanyang pag-atake kay Yanagida. Dumating sila sa isang pataas na diretso pagkatapos ng isang hairpin, kung saan ginagawa ni Sean ang kanyang matagumpay na pag-agaw.
Nakaragdagang ipinaliwanag ni Ikeda sa broadcast bilang pagkakaiba sa pagitan ng FR at 4WD traction sa mga kondisyong yun. Tinawag si Ren upang baguhin ang leaderboard at nakakakuha ng isang sorpresa na tanong mula kay Uehara, na nagtanong kung ano ang ibig sabihin sa kanya ng pagkalalaki. Kay Ren, ang pagkalalaki ay nagmula sa totoong kabaitan. Bumalik sa gitna ng pack, nagpaplano si Kanata ng pag-atake kay Taylor, na napansin ang matatag na performance ng kanyang Porsche. Napagpasyahan ang tunggalian na ito sa isang sulok, kung saan hinaharangan ni Kanata ang linya ni Taylor mula sa labas na nagpapabagal sa Porsche. Pagkatapos ng kagila-hilalas na pag-overtake na ito, itinuon ni Ikeda ang aming pansin sa pagkakatulad sa pagitan nila Beckenbauer, Soatari at Kanata. Lahat sila ay nag-aaral ng karera sa mga European academies at may mas maraming karanasan sa ulan kaysa sa iba pang mga kalahok, na maaaring ipaliwanag ang kanilang mahusay na pagganap sa karerang ito. Sa isang tatlong-way na komunikasyon sa pagitan ng magkapatid na Yajakita at Yamatani, nalaman ni Nozomi na nagkakaroon ng mga problema si Kakeru at may plano siyang harapin si Yanagida nang wala ang kanyang kapatid. Samantala, sa nangungunang pangkat na si Soatari ay nagbukas ng kanyang plano na kunin si Beckenbauer, na sinusunod sa kanya ang buong unang Kondangan at gumawa ng isang hakbang sa kanya sa pangalawa. Sa oras na yun, nahuli na ni Kanata si Yudai, nararamdaman ang presyon ng 2 litro na nasa kanyang buntot. Si Yudai ay bumilis at ang dalawa ay nahuli hanggang sa ikatlong pangkat ng lugar nang walang oras. Ito ay nakakagulat na si Ogata, na sinusubaybayan ang karera sa booth. Sa broadcast, ipinaliwanag ni Ikeda ang kahalagahan ng mga sistema ng elektronikong katatagan sa mga kotse, sa kabila ng mga sistemang yun na may toll sa mga gulong at preno. Sa mga pag-ulan na ito, tinanggal nila ang maraming pasanin sa mga driver at hindi pagpapagana ng mga ito ay maaaring maging isang masamang ideya. Nang marinig ito, nagsimulang mag-alala si Ogata, dahil ang 86 na ay naka-off ang mga system na yun sa kahilingan ni Kanata. Sinubukan ni Daigo na maabutan si Meizano, ngunit walang sapat na track sayon upang maunahan, habang ang susunod na pangkat ay pumapasok sa tuwid. Ginagawa ni Eba ang kanyang paglipat kay Otani, sa isang labanan sa pagitan ng dalawang GTR, nangunguna ang Nissan. Ang parehong mga pagtatangka sa pag-overtake ay napagpasyahan sa pagkakaiba sa mga layout ng mga kotse, na ipinaliwanag ni Ikeda. Habang pinapasok ng mga kotse ang seksyon ng paitaas pagkatapos ng tuwid na relay, inaasahan ni Tanaka na ang 86 na ay mahulog. Gayunpaman, matapos ang seksyon, si Kanata ay patuloy pa rin sa R8 ni Yudai. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself